Kung mapapansin ninyo nitong mga nakaraang araw, parang sunod-sunod ang dating ng mga balita tungkol sa pagdating ng mga military asset ng Estados Unidos dito sa Pilipinas. Hindi lang basta equipment, mga high-end at combat-proven systems pa ang dadalhin. Kaya ang tanong ng marami, ano nga ba talaga ang nangyayari? Bakit biglang parang dama-dami ang presensya ng US military sa bansa? At higit sa lahat, ano ang ibig sabihin nito para sa seguridad ng Pilipinas? Sa video na ito, himayin natin ang buong detalye, mula sa mga darating na kagamitan, hanggang sa mas malalim na dahilan kung bakit nagiging mas intense ang joint military activities ng Pilipinas at Estados Unidos ngayong 2026. Unang-una, pag-usapan natin ang dalawang major exercises na magiging sentro ng lahat ng ito, ang Silacnib at Balikatan 2026. Ang mga exercises na ito ay hindi na bago. Taon-taon itong ginagawa bilang bahagi ng matagal ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Pero ngayong taon, ibang level na ang preparasyon at assets na ilalabas. Sa Silacnib at Balikatan 2026, inaasahan ang deployment ng mga Infantry Squad Vehicles o ISV. Ito ay mga light tactical vehicles na design para sa mabilisang galaw ng infantry units sa battlefield. Kung iisipin, malaking tulong ito lalo na sa terrain ng Pilipinas na maraming bundok, kagubatan, at coastal areas. Ang ISV ay kayang magbigay ng mabilis na insertion at extraction capability, isang bagay na kritikal sa modern warfare. Pero hindi lang sa lupa magiging aktibo ang joint exercises. Sa himpapawid, inaasahan din ang pagdating ng mga AH-64 Apache attack helicopters. Ito ang isa sa pinakakinatatakutang attack helicopters sa mundo. Kilala ito sa precision strikes, advanced targeting systems, at kakayahang magbigay ng close air support sa ground troops. Bukod sa mga Apache helicopters, inaasahan din ang mas aktibong paggamit ng advanced surveillance at reconnaissance assets ng Estados Unidos. Kabilang dito ang mga high-end drones at maritime patrol aircraft na kayang mag-monitor ng malawak na bahagi ng karagatan sa real-time. Sa isang bansa tulad ng Pilipinas na napapalibutan ng dagat, napakahalaga ng ganitong kakayahan. Ang mga surveillance platform na ito ay hindi lamang para sa combat operations. Malaki rin ang papel nito sa maritime domain awareness, ibig sabihin, mas malinaw na nakikita kung ano ang nangyayari sa loob ng ating territorial waters at exclusive economic zone. Sa konteksto ng West Philippine Sea, napaka-critical nito dahil nagbibigay ito ng mas accurate at timely na impormasyon sa mga decision makers. Bukod pa rito, ang real-time intelligence sharing sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng kanilang partnership. Hindi lang hardware ang pinag-uusapan dito, kundi pati ang impormasyon. Sa modern warfare, ang may mas mabilis at mas malinaw na impormasyon ang may malaking advantage. Dahil dito, mas nagiging epektibo ang response ng Philippine military, maging ito man ay para sa defense, surveillance, o humanitarian missions. Sa madaling salita, hindi lang lakas ang pinapalakas dito, kundi pati ang mata at utak ng operasyon. Sa simpleng salita, kapag may Apache sa ere, malaki ang advantage ng ground forces. Hindi lang ito pang opensa, kundi pati na rin pang deterrence, ibig sabihin, nagsisilbi itong babala sa anumang posibleng kalaban. Ngayon, punta tayo sa isa sa pinakamalaking highlight ng Balikatan 2026, ang deployment ng HIMARS o High Mobility Artillery Rocket System. Ito ang parehong sistema na ginamit sa iba't ibang modern conflicts at napatunayang napaka-epektibo sa long-range precision strikes. Ang mas nakakagulat dito, ang HIMARS na i-deploy ay mula sa US Army's 25th Infantry Division, at ito ang unang pagkakataon na ilalabas ito sa labas ng Estados Unidos. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng participation, ito ay isang malaking hakbang sa pagpapakita ng kakayahan at commitment ng US sa rehiyon. Para sa Pilipinas, napakalaking bagay nito. Bakit? Dahil ang HIMARS ay kayang tumama ng target na nasa daan-daang kilometro ang layo, with high accuracy. Sa konteksto ng West Philippine Sea, malinaw kung bakit ito mahalaga. Nagbibigay ito ng bagong dimension sa defense capability, lalo na sa usaping deterrence. Pero hindi lang tungkol sa armas at kagamitan ng balikatan.
Ang mas mahalagang aspeto dito ay ang interoperability. Ibig sabihin, kung paano nagtutulungan ang Philippine military at US forces bilang isang cohesive unit. Sa modern warfare, hindi sapat na malakas ka lang. Kailangan marunong kang makipag-coordinate sa allies mo. Dito pumapasok ang halaga ng joint exercises. Dito sinusubukan ang communication systems, command structures, at real-time coordination sa pagitan ng dalawang bansa. At kung mapapansin ninyo, hindi lang basta routine ang ginagawa ngayon. Mas nagiging realistic at complex ang scenarios na tinatakal sa mga exercises. May mga simulation ng amphibious operations, air defense, cyber warfare, at maging humanitarian assistance. Ngayon, tanong, bakit ngayon ito nangyayari? Bakit tila mas pinapalakas ang military cooperation ng Pilipinas at Estados Unidos? Malinaw ang sagot, lumalakas ang geopolitical tensions sa Indo-Pacific region. Hindi na ito sikreto, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea, kung saan patuloy ang mga insidente at tensyon. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang pagkakaroon ng credible defense posture. Hindi lang para sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong rehiyon. At dito pumapasok ang papel ng Estados Unidos bilang treaty ally ng Pilipinas. Ang Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa ay nagsisilbing pundasyon ng lahat ng ito. Ibig sabihin, anumang external aggression laban sa Pilipinas ay maaaring mag-trigger ng mutual response. Pero syempre, hindi lahat pabor dito. May mga nagsasabi na baka daw lumalala lang ang tensyon dahil sa presensya ng US, may mga nag-aalala rin tungkol sa sovereignty at independence ng bansa. Valid ang mga concern na ito. Pero sa kabilang banda, may argumento rin na sa panahon ngayon, mas mahalaga ang pagkakaroon ng matibay na alliances. Sa isang mundo na lalong nagiging unpredictable, ang pagkakaroon ng kakampi ay isang strategic advantage. Kung babalikan natin ang kasaysayan, matagal nang magkaalyado ang Pilipinas at Estados Unidos. Pero ngayon, tila nagkakaroon ng bagong direksyon ang partnership na ito, mas modern, mas integrated, at mas focused sa regional security. Hindi rin natin dapat kalimutan na ang mga ganitong exercises ay hindi lang para sa combat readiness. Malaki rin ang naitutulong nito sa disaster response capabilities. Sa isang bansang madalas tamaan ng bagyo at lindol, mahalaga ang ganitong klaseng training. Sa huli, ang tanong na dapat nating itanong ay hindi lang ano ang meron, kundi saan papunta ito. Ang pagdating ng mga US military asset tulad ng ISV, Apache helicopters, at HIMARS ay malinaw na indikasyon ng mas lumalalim na defense cooperation. Ito ay hindi lang simpleng military activity, ito ay bahagi ng mas malaking strategic picture sa Indo-Pacific. Para sa Pilipinas, ito ay pagkakataon para mapalakas ang sariling kakayahan, matuto mula sa isa sa pinaka-advanced na military sa mundo, at masigurong handa ang bansa sa anumang posibleng banta. Pero kasabay nito, kailangan din ng balanseng pagtingin. Mahalaga ang seguridad, pero mahalaga rin ang soberanya. Mahalaga ang alliances, pero mahalaga rin ang sariling kakayahan. Sa dulo, ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung paano magagamit ng Pilipinas ang mga oportunidad na ito para sa sariling kapakanan, hindi lang sa military aspect, kundi pati na rin sa national development at regional stability. Kaya sa mga susunod na linggo, habang nagsisimula ang Silacnib at Balikatan 2026, abangan natin kung paano maglalaro ang lahat ng ito. Dahil ang mga nangyayari ngayon ay hindi lang tungkol sa present, ito ay paghahanda para sa hinaharap ng seguridad ng Pilipinas. At gaya ng lagi nating sinasabi, manatiling mulat, manatiling informed. Dahil ang kaalaman ang unang depensa ng bayan.